Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ba lahat ay pinagpala? Taas ang kamay lang ng mga pinagpala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa buong isang linggo, no, marami po nangyayari. Amen. Pero mga kapatid, sa isang segundo, maraming nangyayari. Amen. Okay? So, sa gabi pong ito, no, pagkatiwalaan natin yung Diyos na may likha ng langit at lupa, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, amen? At lagi tayong maging handa po kung makikita natin sa mga news ngayon, no, kung di po siguro, kung lahat naman nasa social media, no, this yesterday and today, nagkaroon po ng earthquake, tama? So, meron po siyang tinatawag na after effect. Okay? O yung para bang may epekto talaga eh. Hindi siya the same time nangyayari, pero yung after effect, nangyayari siya after nung nangyari. Nung isang malaking may alam mo yung aftershock, tama ba yun? Amen, hallelujah. I do believe that the Lord is going to give us new revelation, amen? Hallelujah. Excited na po ba kayo? Ang salita po ng Panginoon is forever. Amen. Hindi po siya hindi po siya naluluma. Amen. Lagi po siyang may fresh revelation. Amen. Hallelujah. So, ready na po ba tayo? Hallelujah. Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay yumuko. Anyayaan ko pong lahat na tayo tumayo bilang paggalang sa Panginoon. Lord, dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong pag-ibig. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa gabing ito o Diyos na tunay nga po Panginoon, ikaw nagtakda ng oras at panahon na kung saan ang iyong mga anak Panginoon ay patuloy na lalapit sa iyo. Nais namin Panginoon na purihin ka o Diyos dahil ikaw ay dakila. Nais namin Panginoon matutunan yung mga salita. Ikaw ang patuloy magpakahayag sa amin, Banal na Espiritu. Lord, cleanse us with your holy and precious blood, Lord. Forgive us, Lord, for the sins we have done, Lord God. Truly, Lord God, our strength, our life comes from you alone, Lord. Wala po kayong pwedeng ipagmalaki, Panginoong Hesus, kundi ang iyong ginawa dun sa cross ng Kalbaryo. Lord, maraming salamat dahil inibig mo kami. Salamat, O Diyos. Kinhabagan mo kami, O Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, nais namin purihin ka, O Diyos. Nais namin, Panginoon, na matutunan ng iyong mga salita. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan. Open our spiritual eyes and our spiritual life, Panginoon, na kung saan ma-absorb po namin ang iyong ituturo sa amin, Banal na Espiritu. Lord, cover this place with your holy and holy presence, Panginoon. Cover this place, Lord, with your precious blood, Lord God, na mag-focus lang kayo, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong salita, sa iyong katapatan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So ang ating pong tema this month is deep listening. Malalim na pakikinig. Marami na pong marami na po tayo narinig na mga mensahe. Isa po yun sa mga ibinahagi ko noon ay ito pong faith in action. Bakit ba kailangan natin na magkaroon ng yung pananampalataya natin may action? Yung meron tayong meron tayong kailangan na resulta ba? Kailangan kung ano yung narinig mo, tayuan mo. Panghawakan mo. Amen? Kadalasan po kasi ang mga Kristiyano, lang yan para bang sa classroom, pag narinig, diretso lang. Parang tumingin sa salamin, pero kinalimutan kung ano itsura niya. Sa gabi pong ito, tingnan po natin, basahin po natin sa James, okay? James chapter 1 verse 19 to 21. Sabi po dito, understand this, my brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry.
Human anger does not produce the righteousness and God desires. Get rid of all the filth and evil in your lives and humbly accept the word God has planted in your hearts. For it has the power to save your souls. Verse 22 to 24, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. 25 to 27, but if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. If you claim to be religious, don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Mga kapatid, ang background po nito is si James the Just, okay? The brother of Jesus. Siya po ang nagsulat, okay? Ang author. At ito po ay isa sa mga earliest New Testament writings. Ibig sabihin, napakahalaga po na maintindihan natin ito na mga kapatid. Nung panahon na nagkakaroon po ng tinatawag na Jewish Christian scattered outside Palestine, yung tinatawag na persecution. Sa panahon po ngayon sa atin, yung mga Kristiyano, relax lang eh. Amen? Sa Pilipinas siguro, slight. Kasi pagka tayo bilang nakakilala sa Panginoon, mananampalataya, sa Pilipinas, pag ikaw yung unang nakakilala sa Panginoon, kumbaga ikaw ang black sheep. Okay? Isa lang sabihin sa'yo, huwag mong kalimutan yung pinanggalingan mo. Kung saan tayo, doon na tayo. Kung ano yung paniniwala mo, doon ka na rin, kakamatayin mo na yon. Parang ganon. Pero sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, yun ay minor lang. Yung mga words na maririnig mo, ay, Kristiyano yan. Hindi na yan nasama sa atin. Kailangan i-outcast na natin yan. O kaya, hindi na siya kasali. Parang laro ng mga bata. O hindi ka na kasali. Ano ka na Tawag doon, di ba? Ganon. Pero nung panahon, hindi lang ganon. Yung pananampalataya mo talagang, susubukin. May mga pagsubok po ba tayo, mga kapatid? Lahat po tayo may pagsubok. Lahat po tayo sinusubok. Sabi ng salita ng Panginoon, yung pagsubok, yung trials natin, it will produce what? Yung pasensya, yung endurance. Yung endurance na binibigay ng Panginoon sa atin. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Hindi po natin kaya. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya natin. Natagumpay na ng Panginoon Ang sabi ni Jesus, He already overcome the world. Amen? And Jesus Christ already paid the price for my sins and your sins at the cross. Hindi po madali yun. Ngayon kapatid, kapag hindi natin naiintindihan yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo, madali sa atin iwan kung ano yung pananampalataya na meron tayo. Mahirap pala dyan, mabigat. Tatakwil ako ng magulang ko. Hindi na ako friends ng mga friends ko. Yung mga close friends ko, dati kasama ko, ayaw na nila sa akin. Pero mga kapatid, we need to preach or we need to always remember what the Lord Jesus Christ has done. Kailangan natin i-preach sa sarili natin yon, yung salita ng Panginoon. Kasi yun yung gospel na wala tayong kakayanan to save ourselves, but because God has a plan, okay? Sinend niya si Jesus Christ
to pay the price we cannot pay. Lahat po tayo makasalanan. Wala po tayong pwede pagmalaki sa Panginoon eh. Ang pwede lang natin pagmalaki kung anong ginawa ng Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo. Pero ang hirap ipagmalaki nun. Lalo na kapag tayo po ay hindi nagbababad sa salita ng Panginoon. Di ba ang hirap mag-share? Taas ang kamay ng madaling mag-share. Mahirap po. Bakit? Kapag ikaw ay Kristiyano na, tinitignan ng mga kasama mo, pamilya mo. Unang-una, taga-usig sa'yo yung mga pamilya mo eh. Ay, Kristiyano, yan ba Kristiyano? Pag narinig mo na yan, parang ano ka na, di ba? May kurot sa puso. Yan ba Kristiyano? Bakit, matigas ang ulo? Okay? Narinig ko yan eh. Lahat po tayo dumaan dyan. Pero pag hindi mo naririnig yon, ay, same. Okay? Kapag kapatid, walang pagbabago sa buhay mo. Walang nakikitang changes. Same pa rin yung ginagawa. Ibig sabihin, same lang yung ginagawa mo noon at ngayon. Kung dati, madali sa'yo mag-joke. Yung mga kalalakihan, mahilig mag-joke yan eh. Okay? Mahilig mag-joke yan. Tapos darating sa punto na mag-joke na sila ng green jokes. Okay? Ikaw bilang Kristiyano, sama ka na rin kasi kalalakihan ka eh. Pero mga kapatid, pag hindi tayo nag-stand, hindi nila malalaman na Kristiyano ka. Nagko-camouflage ka pala. Ano yung camouflage? Yung humahalo. Humahalo lang sa mga unyango daw eh. Pangit yun. Bakit? We are called to be the light and salt of this world. Amen? Ang ilaw, kailangan magliwanag. Sinong magpapaliwanag ng buhay natin? Si Jesus. Wala nang iba. Hindi natin kayang paliwanagin ang buhay natin. Sino magbabago? Ang banal na Espiritu. The Holy Spirit. Kaya napakahalaga, no? Kung aaralin po natin ang salita ng Panginoon, no? Itong sinabi ng itong pinag-aaralan po natin sa James, no? May 3 bagay na tayong mga Kristiyano dapat maging maging active ba? Hindi tayo weak, hindi tayo lazy. Okay? Hindi tayo slow. Ano po 'yon? Kahit na, ito po mga kapatid na, sabi ng Proverbs, ang Proverbs, you need to love wisdom. Yung wisdom, galing sa Panginoon yun eh. Yung tama, ginawa mo, wisdom yun. Yung tama na ginawa mo, wisdom yun. Pero yung tama na hindi mo ginawa, hindi yun wisdom. Okay? Mga kapatid, napakahalaga ng may wisdom kang galing sa Panginoon at may napakahalaga rin na meron kang disiplina. May mga tao na maano sila dito pero wala silang disiplina. Amen? If we want to grow as a child of God, dapat may disiplina po tayo. Anong klaseng mga disiplina, Pastor? Dapat, unang-una, mahal mo ang Panginoon. Paano mo malalaman na mahal mo ang Panginoon? You love His Word. Pag mahal mo ang salita ng Panginoon, diyan nagmumula yan eh. Pag mahal mo ang salita ng Panginoon, Kristiyano ka. Talagang, kumbaga alam mo sa sarili mo na may pag-ibig ako sa Lord. Pangalawa, mayroon kang tinatawag na obedience. Di ba natututo kang sumunod? Kasi mahal mo eh. Di ba mag-boyfriend, mag-girlfriend nga dyan, pag sinabi ni bawal ka sumama sa mga kaibigan mo ngayon ha. Lockdown ka muna. Bahay ka lang. Yari ka. Pag gano ka, siyempre obey ka, di ba? Okay? Sino mga... Ganun yun eh. Kaya ako, hindi ko masyadong naranasan yan eh. Amen? Sunurin tayo eh. Hallelujah. Pero ito po sinasabi ng James. Okay? Number 1, okay? The discipline of listening. Number 1, dapat mabilis kang mag-listen. Sa atin iba eh. Di ba mabilis tayong... lalo na pag medyo mainit-init ang laban. Gusto mo lagi ikaw nagsasalita eh.
Di ba? Slow to speak. Laging yan eh. Tapos slow to get angry. Ako po natutuwa, no? Kasi, nakakatuwa kasi alam niyo yung napapansin mo yung kapatid mo sa Panginoon, nag-grow siya. Ipagkatuwa mo yun. Ipagpasalamat mo sa Lord yun. Huwag kang ang tawag doon, killjoy ba yun? Na nag-grow yung kapatid mo, aba, masama loob mo. Huwag ganon. Bitter daw. Huwag kang kain ng peanut bitter. Okay? Ampalaya. Amen. Mga kapatid, pag nag-grow yung kapatid mo, pagpasalamat mo sa Panginoon yun. Mas ma-encourage ka. Kasi kumikilos ang Lord sa buhay niya at siya ay sumusuko sa Panginoon. Lahat tayo ganun eh. Kadalasan sa trabaho, ganun din tayo eh. Quick to listen. Sometimes, dahil matagal na tayo sa trabaho, we are not quick to listen. Taas ang kamay. Kasi meron na tayong tinatawag na experience. Alam ko na yan. Alam niyo ba mga kapatid, doon sa experience na meron tayo, nagiging mayabang tayo kadalasan. Because alam mo sa sarili mo na napagdaanan ko na yan. But lagi natin tatandaan, the Lord will exalt only the humble. Amen? We need to be quick to listen. Ang natutunan ko sa salita ng Panginoon, hindi mo kailangan lagi magsalita. May mga amo tayong sobrang babait. Masyado silang galante sa pagbibigay ng trabaho. Amen? Okay, natapos mo na ba yan? O meron pa, ito pa. Okay? Amen? But sometimes, most of the time, we just need to listen. Huwag ka nang rumibat. Bakit? End of the day, boss mo pa rin yun. Hindi tayo, sabi ng salita ng Panginoon, dapat natin sila, sundin natin yung mga amo natin. Okay? Yes, sometimes pag mali na yung sinasabi nila, pwede kang magsalita. Pero hindi yung pasigaw. Dahan-dahan lang. Kasi nagkakamali tayo pagka mabilis tayo magsalita. Lalo na pag tensyonado ka na. Doon na yun eh. Slow to get angry. Ang mga Kristiyano, hindi na sila fast to get angry. Slow na sila. Bakit? The presence of the Holy Spirit is in you. You and I is controlled by the Holy Spirit. We submit to His authority, hindi na tayo yan. Yung lumang tayo, yes. Pero yung bagong tayo, hindi na. Dati, masiko ka lang eh. Sisikuhin mo, dalawa pa. Okay? Pero ngayon, hindi na. Amen? Pinapagpag mo na lang. Okay? Bakit? Wala nang impact sa'yo yun. Amen? Mga basketballista natin, no? Amen? Pero yung nakakatuwa po mga kapatid, no? Pag ang kapatid mo sa Panginoon nag-grow, pasalamatan mo. Dahil gagamitin siya ng Panginoon. Nire-ready siya ng Lord for a greater service para sa Panginoon. Amen? Kaya tayo, huwag tayong, lagi tayong may alam mo yung may mga Kristiyano kasing maraming say eh. Alam mo yung mapuna? Huwag kang masyadong mapuna. Baka hindi ka na naman nagsalamin. Amen? Ito ba sinasabi sa salita ng Panginoon? Slow to speak. Iba pag kayong malumanay, magsalita, di ba? Hindi naman may sa radyo, di ba? Yung medyo magsalita. Sino na? Yung Kuya Cesar. Sobra namang lumanay nun. Parang matutulog na yun eh. Amen? Pero ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo po galit, mabilis tayo magsalita. Okay? Opposite lagi yan eh. Tapos, pagka mabilis ka na magsalita, marami ka nung nasasabing mali. Okay? Meron po ako nabasa na sabi nila, sa trabaho daw, ewan ko pero tingin ko okay din naman. Sa trabaho daw, kailangan lagi kang parang alam mo yun, yung tipong hindi lahat alam mo. Okay? Hindi lahat alam mo. Bakit? Kasi pagka yung pabibo ka, sino ba nga pabibo dito? Ayaw magtaas ng kamay. Okay? Kasi pagka sobrang mong pabibo, magkakamali ka kapatid. Tapos,
sobrang galante din ng amo mo magbigay ng trabaho. Hindi natin sinasabi na huwag kang magtrabaho. Ang sinasabi lang dito nung is, kailangan intindihin mo lang, pagka hindi mo kaya, sabihin mo, pwede mo ba akong turuan? Eh di siya nagagawa nun. Okay? Huwag yung sabihin ako nagsabi niya na. Okay? Pero yun po mga kapatid, no? Napakalaga sa lahat ng listening. Amen? Hindi mo kailangan i-depensa yung sarili mo. Kapag nasa Panginoon ka, kapatid, lumalakad tayo ayon sa salita ng Panginoon. Hindi mo kailangan depensa yung sarili mo. Bakit? Siyang bahala. Ang Diyos din ang bahalang maghiganti, okay? Sa mga api. Okay? Hindi mo kailangan hawakan lagi yung, alam mo yon, hindi mo kailangan lagi makipaglaban. Ang pakikipaglaban po natin, mga kapatid, dito. Sa pananalangin. That's the best battle we can give. Lord, hindi ko kaya. Sino po sa atin yung dumating sa punto na iniiyak mo na lang sa Panginoon kasi hindi mo na alam kung anong gagawin mo? Amen? Taas ang kamay. Lahat po tayo. Dumating po sa punto ng buhay natin yun na, Lord, ikaw na lang papakinggan ko. Ikaw nang bahala, Lord. Amen? Kasi mahilig tayo na, pagbata ka pang Kristiyano, ang hilig mo manghingi eh. Puro na lang ikaw quick to speak eh. Hindi ka na nag-listen sa Lord. Pero habang tumatagal ka, lumalalim ka sa Panginoon, yung relationship mo with your Father, natututo ka hindi lang hingi ng hingi. Nakikinig ka na ngayon. Kasi may sasabihin sa yung ama mo na, anak, itong salita ko, mahalin mo to, itong gagawin mo. Ang salita ng Panginoon kailanman hindi nagbabago. Ang salita ng Panginoon hindi tayo ipapahamak. Ikaw at ako, kapatid, wala tayong pwedeng panghawakan kundi ang salita ng Panginoon. Hindi kung anong sinabi ni pastor, hindi kung anong sinabi ng mga magaling na preacher, yung mga nasa social media, no. Ang pwede lang natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Ang nakakalungkot doon, pagka wala tayong pinanghawakan. Gagawin lang tayo na punching bag ng kaaway. Amen? Kapag Kristiyano ka, sayang yung pagpunta mo sa church, sayang kung wala ka talagang personal na relasyon sa Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid, no? Seryoso tayo sa Panginoon. Kasi ang Lord, hindi siya nagbiro. Nung siya po ay nandun sa krus ng Kalbaryo, it's not easy. But by His grace, biniyayaan tayo ng Panginoon ng buhay. Amen? Ang buhay na meron tayo ngayon, mga kapatid, hindi na sa atin. Sa Panginoon na po. Amen? So, we need to be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Ano po sabi dito? Ano nangyari sa... Okay. Ayan. Yan yung old self, new self natin. Amen? Lagi natin tandaan, sa buhay, mahalaga yung training. Amen? Kanina, na ko dun sa, social media, nakita ko si Jordan, nakaano dun, si Jordan pala ay, hindi lang siya basta-basta na, magaling lang talaga siya. No, mga kapatid, ito yung hindi natin nakikita dun sa court. Ang hindi natin nakikita, yung paano siya mag-training. Alam nyo ba, na si Jordan, manalo, matalo, the next day, nandun yung kanyang trainer. Kasi sasabihin ng trainer niya, mag-aano ka ba bukas? Mag-aano ka, magbubuhat. Magpapalakas. Talo, manalo. Sasabihin lang sa kanya ni Jordan, meet me tomorrow morning. Yun yung hindi natin nakikita. Sa buhay natin, mga kapatid, ano yung hindi nakikita? Yung hindi nakikita, yung ikaw lang mag-isa, na nanalangin ka, nagbabasa ang salita ng Panginoon, at patuloy kang lumalapit sa Lord na, Lord, patuloy mo akong baguhin, Panginoon. Hindi ko kaya ang buhay na to. Gamitin mo ako, Panginoon, maging daluyan ng iyong pagpapala. Gamitin mo ako, Panginoon, sa pamilya ko, Panginoon. Sa ngayon, hindi ko pa ma-share sa kanila, Panginoon, kung gaano kakabuti. But Lord, continue to change me, Lord, para makita nila yung ilaw.
May pagbabago. And the Holy Spirit will change us from glory to glory to be more and more like Christ. Amen? Kapag tayo po, no, doon tayo patungo eh. Nanais natin na maging yung character ni Jesus, maging ganun din tayo. Mabait, mahabagin, mapagbigay. Amen? Especially sa lahat, mga kapatid. Yung heartbeat dun sa mga lost souls. Kailan yung huling time na nanalangin ka para dun sa mga mahal mo sa buhay na makakilala sila sa Lord? When was the last time you pray for those needy people na Lord, provide them, Panginoon? When was the last time na lumapit ka sa Panginoon, idinulog mo yung iba kaysa sarili mo? Amen? So mga kapatid, no, it's always a discipline na hindi lang yung ibig sabihin, applicable yung sa mga manlalaro, sa atleta, tayo po, we have a battle. And we can win that by His grace, by His mercy, by the power of the Holy Spirit within us. Amen? Ang daming, sa totoo lang, kung bomba lang yung mga attack ng kaaway sa buhay natin, the main, ng inaatake ng kaaway, yung ating utak eh. Amen? Kung saan ka nakababad, sabi nga ni Pastor Romel, yun ang lasa mo. Lasa kang, tawag ito? Adobo. Toyo. Okay? Laging may toyo. Okay? Maalat. Okay? Pero yun po, lalabas at lalabas kasi. At sa biyaya ng Panginoon, gagamitin tayo isa-isa. Amen? Let's desire that, mga kapatid. Bakit? Nais ng Panginoon, gamitin tayo for His glory. Hindi dahil tayo sumikat, pagkos si Jesus ang sumikat. Si Jesus ang magtatanong sila, bakit kaya ganito tong anak ko? Bakit kaya ganito tong asawa ko? Bakit kaya ganito tong kaibigan ko? Bakit kaya ganito? Di ba may question? And the only answer is Jesus. Wala nang iba. Dahil Kristiyano tayo, patuloy tayong binabago ng banal na Espiritu. What we have to do is surrender. Yung daily surrender sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yun po. Danger. May panganib. Alam niyo yung matitigas ang ulo? Di ba may nauso na naman? May mga nauso na, ang tawag doon, hindi niya nalaman kung ano sinabi ng nanay niya kasi hindi naman siya nakinig eh. Natawa kayo. Narikitan nyo rin yun, di ba? Pero tayo mga kapatid, hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, tapos wala na. We have to remember, the Word of God is like a mirror. Kung may sasalaminin tayo ngayon sa araw na to, o sa buhay natin sa araw-araw, salaminin natin yung salita ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Karamihan, bakit nangihina ang isang Kristiyano? Kasi nakatingin siya sa kapwa niya Kristiyano. Okay? Karamihan, kadalasan. Pastor, bakit ganun si ganyan? Di ba Kristiyano yan? Leader pa naman yun. Tapos nakita ko, Pastor, may chismis na to. Okay? May ka-holding hands. Okay? Nagtago pa sila, Pastor, nung nakita ako. Okay? Pero mga kapatid, minsan nakakatawa. Ang pinakamahalaga sa lahat, patuloy tayong magpasuri sa Panginoon. Lord, suriin mo ako, Panginoon. Yung heartbeat ko, tama ba, Panginoon? Yung tinitibok ng puso ko, baka hindi na yun nakaayon sa iyo eh. Ito po sinasabi ng salita ng Panginoon, Don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Mga kapatid, sa buhay Kristiyano, kung mayroon tayong salamin, yun nga, salamin ng salita ng Panginoon. Lagi tayong tumingin dito. Bakit? Ang salita ng Panginoon kailanman hindi nagbabago at hindi siya magbibigay sa atin ng ikakapahamak natin. Kadalasan, nakikinig tayo dun sa mga close friend natin na hindi Kristiyano.
Kapag may problema ka, doon ka sa close friend mo agad mag-o-open? O sa Panginoon ka muna mag-o-open? Kasi kadalasan, doon tayo nagpo-fall eh. Bakit? Bakit di ba Kristiyano ka? Dapat may pananampalataya ka. Dapat hindi ka kagad nag-worry. Bakit? Ang Diyos na pinaglalangkuran natin ay buhay. Amen? Dadaranas man tayo ng paghihirap. Yes, there will be sickness. Okay? But there will be healing. Amen? Ngayon, kapatid, kung dun sa time na yon, sinabi ng doktor na, my friend, you only have 1 month to live. Remember, God is the owner of life. To whom we going to listen? Yes, we also, tawag na to, naiintindihan natin sila. Kumbaga sa yun kasi inaral nila. Pero, kapag sa Diyos tayo naka-angkla, ano man nangyayari sa mundo, end of the day, pagalingin ka man ng Lord o hindi, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Hindi magbabago ang Lord sa buhay mo. Yung kaligtasan na meron tayo, kapatid, hindi yun kayang palitan ng usuklian ng magandang buhay, ng bahay at lupa, ng kayamanan ng mundo. Bakit? All of these things can pass away. Ang sarap dun sa heaven, amen? Yes, hindi po madaling maging Kristiyano, pero it's worth it. Because the Lord Jesus Christ paid the full price na hindi natin kayang bayaran. Amen? Hallelujah. So yun po mga kapatid, no? Napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, no? Na tayo po ay patuloy na magkaroon ng puso na nagpapasaliksik sa Lord. Di bihira po kasi yun. Tandaan natin, kung meron tayong titignan, hindi si kapatid. Amen? Kundi ang salita ng Panginoon. Kung si kapatid, dahil mahal mo siya, nagpapatuloy siya sa kasalanan, tapikin mo ng konti. Baka kulang lang sa akbayan. Lalaki lang ha. Okay? Baka akbayan mo, si sister, dali tayo dyan. Okay? Liliwanagin ko lang. Okay? Okay? Kasi totoo po yun, no? Kami mga lalaki, no? Hindi kailangan magsalita eh. Amen? Yung konting tapik lang, tas yung akbay, yung kasi ganun eh. Pero yung babae, kasi hindi ako babae, kaya hindi ko alam yun. Siguro, ganyan. Okay? 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 Ayun, hindi ko alam. Pero iba kasi kayo eh. Iba yung love language na tama. Kami okay na sa amin yun. May kumbaga sana kung minsan, nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan, di ba? Boys sa boys, yung yakap lang, tas okay na yon. Okay na yon. Hindi mo na kailangan magsalita. Kasi, understandable na yon. Pero pag boy sa girl, depende yan. Pagka mag-asawa, yes, mas. Darling pala. Okay? Yes, boss. Amen? Pero mga kapatid, no, minsan nakakatawa. Pero ganun, no? It's all comes dun sa foundation ng salita ng Panginoon. Mahalin natin ang salita ng Panginoon. Mahalin natin na mag-obey sa Lord. Ito po, no? Number 3 na tayo. Okay? Kasi alam ko naman na tayo po ay... conclusion na. Sige lang. Number 3. Ito po, number 3. Sabi dito, number 3. Sabi po dito, but if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do not do what it says, and don't forget what you have heard, God will bless you for doing it. Alam ko mga kapatid, ito po yan, no? Lagi natin tandaan, bilang mga Kristiyano, hindi lahat ng pagpapala ay monetary. Hindi lahat ng pagpapala ay nakikita ng mata. Karamihan sa mga pagpapala ng Lord ay paglagong espiritual. Amen? Kapag tayo po ay busog na busog espiritual, malakas sa espiritual, yung mga bagay na pisikal, minor na lang po yan. Meron ka mang mga pagsubok ngayon, may kapayapaan ka pa rin, kapatid. Lahat tayo may kapayapaan. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay nun. Hindi kayang ibigay ng mundo yung kapayapaan na gagaling kay Kristo.
Patuloy lang tayo. Kung minsan, wag mong i-count how many times na nag-fail ka, come back to the Lord. Or how many times na nag-obey ka, pero hindi mo naramdaman yung pagpapala. No. Patuloy lang tayo. Magpagamit para sa Panginoon. Yung simpleng paghahatid ng mga kapatiran, pagsabay sa kanila, yung simpleng pagtititime, okay? Pagpe-fellowship, malaking bagay po yan. Bakit? We are one in Christ. Alagaan natin ang bawat isa, mga kapatid. Mahalin natin ang bawat isa. Kahit sa tingin mo hindi kaya ibig-ibig, tayo rin ganun di ba? Hindi rin tayo kaibig-ibig. Sino bang kaibig-ibig? Kung siguro pwede mong lista yung mga kasalanan baka itong buong to, nakalista dyan, punong-puno pa yan kulang pa. Amen? Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo po ay pinatawad. Lahat tayo ay inibig. Amen? So yung sinasabi ng salita ng Panginoon, God will bless you for doing it. Para ang buhay natin makita si Kristo. Walang iba. Siya ang mapapurihan at one day, yung mga pamilya natin, yung mga pinag-pray natin, kilusin sila ng Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na tayo bilang mga anak ng Panginoon mahalin natin ang kanyang salita. Let's hear His word and be doers of it. Ano sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Ang isang tao, di ba, yung dalawang builders, wise and foolish. Kung ikaw ay wise, nagtayo ka ng bahay sa bato. Amen? It's like doing what the Lord, what His word na sinasabi ng Panginoon. Mag-obey tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga po nun. At huwag tayong magmalaki. Kung ikaw ngayon ay napakarami mong talent, okay? Paggamit ka sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako naman ang Hindi ikaw ang bida. Walang bida. Sa pananambahan, sa pag-serve, si Jesus ang bida. Yun dapat ang mindset. Kasi hindi yung kagalingan mo, hindi kaluwalhatian niya. Alam niyo ba mga kapatid, kapag tayo po ay nagsuserve sa Lord, we serve also the others. Amen? And the Lord is happy. Pag tayo po naglilingkod sa Panginoon, na alam natin sa sarili natin na hindi tayo nandito para magpasikat. Nais lang natin, papurihan ng Panginoon na, Lord, here I am, use me. Lahat po tayo iba-iba ng gifts and talents. Bigay po natin sa Lord yun. Napakalaga sa lahat na tayo bilang mga Kristiyano, magpatuloy tayo mga kapatid. Huwag nating hayaan na tayo manghina. Huwag nating bigyan ng rason ang sarili natin ng hindi manambahan. Dahil yung 1 second, marami nangyayari. Pero yung 1 second na yun, mahalaga sa Lord yun. Bilang Kristiyano, napakahalaga po yung obedience natin sa Lord. Hindi yung yes, service is good, yung pagiging faithful mo, pero ang kahalagan sa lahat, paano mo lumalapit ka sa Panginoon na nais mo na sumunod sa Kanya. Marami kasi tayo karanasan ng Kristiyano, alam niyo mga kapatid, nakakalungkot, may mga bagay lang tayong sinusuko sa Panginoon. May mga bagay. So, kung sa buhay natin may bahay, may mga kwarto yon. Meron ka dong isang kwarto na ayaw mong isuko sa Panginoon. Ano yung kwarto na yon? Sa gabing ito, hanapin mo yung kwartong yon, open mo sa Panginoon, at ipanalangin mo na, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Ikaw maglinis sa kwartong ito. Then, the Lord will continue to change us for His purpose. May layunin ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Huwag po nating hayaan. Tingin natin mahina tayo. No. May purpose ang Lord, kaya tayo niya iniligtas at may plano siya sa atin. Amen? So, yun po. Sa gabing ito, mga kapatid, magpatuloy po tayo. And, saan na ba yung saan yung ko? Yun. Conclusion na po tayo. Ito po, Okay. Our commitment to live out our faith, and we need to actively practice what we learn from the Scripture, ensuring our faith
is evident in our actions. Faith in action, we must all be quick to listen, slow to speak, slow to get angry, and don't just listen to the word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling ourselves. Jesus replied, Luke 11:28, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Si Jesus po nagsabi niyan, it is more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Kung sinasabi sa atin ng Panginoon na, let go muna yan anak. Yung kasalanan na yan o yung tinatawag na, yung iniingat-ingatan mong tawag na to? Yung kasalanan. Let go muna yan anak. Bakit? Gagamitin ka ng Panginoon. Nais niyang gamitin ka for His glory. Kasi kapag may tinatago tayo sa Panginoon, ang hirap mga kapatid. Yung lagi kang nakaganon, tamang hinala ka, baka may nakatingin. Mahirap mamuhay ng ganon. Oo. Mahirap yun. Di ba? O, natatawa po kayo. Pero, it's all by His grace. Salamat sa Panginoon, no? Na patuloy niya tayong tinuturuan. Amen? Ng kanyang mga salita. Mahalin natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. At patuloy tayong mag-desire na, Lord, I will continue to surrender sa authority mo sa buhay ko. Na ang iyong mga salita, Panginoon, ay aking mamahalin. At nais ko, Panginoon, sumunod sa iyo. Tulungan mo ako, O Diyos. Amen? At kahit na one verse lang, at least meron sa buhay natin, ay pinamumuhay natin, makikita yun at nababasa yun ng mga hindi Kristiyano. Amen? Pag nabasa nila na si Jesus Christ ay nasa buhay natin, they will ask question. Amen? And we can do that only by His grace and by the power of the Holy Spirit. Amen? Sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ng Panginoon. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Na tunay nga po, Panginoon, na nais mo kayo, Panginoon, magkaroon ng disiplina bilang yung mga anak. Lord, hindi lang po nais mo kayo, Panginoon, na we need to be quick to listen, Lord. Patuloy kami, Panginoon, maging attentive, Panginoon. Maging active listener of your word, Lord God. And also, Lord, help us, Lord, to obey your word. Nais mo kayo, Panginoon, maging masunurin sa iyong mga salita. Lord, continue to fill us with your Holy Spirit. Empower us with your power, Holy Spirit. We continue to humble and surrender our lives to you, Panginoon. Lord, ang buhay na meron kami, Panginoon, hindi na po sa amin ito. Ito na po, Panginoon, ay pag-aari mo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po, Panginoon, you purchase us with your precious blood. We thank you, Jesus, that you died for us, Lord God. Ikaw ay namatay para sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. At Lord, salamat, dahil ikaw ay nabuhay na magmuli, Panginoon. And Lord, salamat din po, Panginoon. Nais mo kayo, Panginoon, na patuloy na lumago sa aming pananampalataya sa iyo. At Lord, continue to fill us with your Holy Spirit. Strengthen us, Lord. Cover us, Lord, with your holy and precious blood. Even the attacks of the enemy, Panginoon, protektahan niyo po, Ama, ang bawat anak mo, O Diyos. Patuloy kami, Panginoon, magkaroon, O Diyos, ng puso na nagpapakumbaba, puso, Lord God, na nagde-desire, Lord God, na yakapin ang iyong mga dakilang pangako. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papulit pasalamat sa gabing ito. Ito po ang aming salamat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.